ang puso ko po ay punong-puno ng excitement. Dahil po ang magdadala po ng mensahe po natin ay walang iba po kundi ang lingkod ng ating Panginoon. Samahan po ninyo ang i-welcome Bishop Alvin Lapus. Palakpakan po natin ang lingkod po. Thank you, Christian. Yung pong palakpak para kay Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nais ko po kayong i-remind sa tatlong mahalagang bagay. Bakit tayo nandito? Number one, we came to worship God. Amen. Yung maramdaman ni God, yung ating pagsamba sa Kanya. At tayo mismo, naramdaman natin na tayo nakasamba. Pangalawa, to receive encouragement, empowerment through His Word. Kaya sa church natin, hindi kwento, kundi salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, the word that I have spoken unto you, their spirit, and they are full of life. Sabi sa John 6:63, no? At ang sabi ng Bible, my words shall not return empty, but it will accomplish what I desire. Sabi ng Isaiah 55:11. So, unang dahilan, maramdaman ni God na tayo nakasamba. Pangalawa, tumanggap tayo ng empowerment through His Word. At pangatlo, to be an encouragement to one another. Kaya mamaya, after prayer, benediction, magkaroon tayo ng short grouping. Alam ko, nagmamadali kayo. Huwag kayong magalala. Short lang ang message na aking isi-share para we can pray for one another. Kaya pakiusap ko po, mamaya wala mo nang agad uuwi. Hindi naman kayo makakalabas yung sasakyan natin, di ba? So, ano kasi ang purpose natin? Bakit tayo nandito? Worship God. Love Jesus. Receive empowerment through His Word. And be an encouragement. Alam mo yung makita ko lang kayo, nakaka-encourage. Yung nandiyan ka, nakaka-encourage na po yan. Amen? Now, I am about to share to you a series about arise and build a better life. Sabi nyo, arise. Build a better life. Yan po'y in line sa sinasabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 10. I have come, sabi niya, that you might have life. Na dumating ako, sabi ng ating Panginoon, para kayo tumanggap ng buhay at buhay na kasesya. Yan din binanggit ni John the Beloved. Sabi niya, sa 3 John 2, sabi niya, minamahal, sabi niya, dalangin ko na ikaw ay lumusog, guminhawa, sumagana, kung paanong ang iyong kaluluwa ay sumasagana. In other words, itong message na yan, building a better life, it's in line to what the Lord's desire. Amen? So please open your Bible with me sa Ecclesiastes chapter 7, verse 10. Si Solomon, matalino siya sapagkat marunong siya mag-observe. May takot siya kay God na pag-aaralan niya lahat. Ang isang natuklasan niya kung bakit marami hindi sumusulong sa buhay, sila'y nakulong sa nakaraan. Kaya ang sabi niya dyan, do not say, why were the old days better than this? Parang po yun parang reklamo. Mabuti pa noon, bakit ang buhay ngayon ganito? No? So, kaya sabi niya, do not say, because your words has power. Your words can shape your life, what you feel. Death and life are in the power of the tongue. Kaya napakahalaga yung ating sinasabi is in line na ayon sa salita ng Diyos. Word of God. Kaya sabi ni God kay Joshua, bago niya i-conquer yung promised land, hindi niya sinabi sila'y mag-training, hindi niya sinabi sila'y mag-aral ng pamamaril. Ang sabi niya, Joshua 1:8, this book of the law, sabi niya, ang akalat na ito, sabi niya, huwag mawala sa iyong bibig. Basahin mo ito at dili-dilihin mo araw at gabi upang matupad mo lahat na nakasulat dyan. Sa ganun, giginhawa ka at magtatagumpay. So, yung word ni God dapat nasa bibig natin. Amen?
Kaya nga sabi niya, ano sabi niya? Do not say. Why? For it is not wise to ask such questions. In other words, you lack wisdom. You lack comprehension and understanding how things works. You see, God cannot be limited. Hindi pwede limitahan ng Diyos. I want to tell you this. The best days of your life is not in the past. The best days, ang pinakamainam na araw ng buhay mo, mga araw ng buhay mo, hindi na nakaraan. Hindi sa panahon ni Pepito Rodriguez o Nora Honoro, Vilma Santos, Star for All Season, kupas na yon. Panahon nila yon. Huwag kang manatili doon. Huwag mong sabihin, mabuti pa sa panahon ni ganitong presidente. Ito ang gumugulo ngayon sa bansa natin. We lack maturity. We lack vision. Imagine, masyado tayong nadadamay at nagagalit. Hindi ka naman dapat magalit. Nasusuklong pa sa tao. Hindi mo alam ang reason niya. Bakit? Masyado tayong nakatali sa nakalipas. Mabuti pa nang siya ang presidente. Ngayon hindi. So, who knows? Sabi nga, walang wisdom dyan. Kaya ingatan natin, huwag tayo masyadong makinig ng mga committee hearing. Kung hindi ka makontaminate, matoxic ka. Ano? So, kumisan nakakalibang, pero kumisan natatangay tayo. Ang ganda ng pagkasabi sa wikang Tagalog, sabi niya, huwag mong sabihin. So, we need to guard our mouth. Because your words is a reflection of what you believe, of who you are. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya pag puno ka ng faith, puno ka ng tiwala kay God, may vision ka, may dream ka, ang lumalabas sa iyo, pag-asa. Amen? Kaya sabi riyan, huwag mong sabihin. Bakit mas mabuti pa noon kaysa ngayon? Dahil ang tanong na yan ay walang katuturan. Kaya nga po mga kapatid, let us be thankful for today. Buhay tayo. Bakit buhay ka pa? Meron pang magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi pa siya tapos. Amen po ba? Ano bang tawag sa today? What do we call about today? Today, we called it present. Kasalukuyan. Sa English, present may double meaning. It can be a gift. So, today is a present from God. Be alive. Get excited. Amen? Get better every day. Huwag itapon mo yung nakaraan, yung sama ng loob. Magpasimula ka, nakasama si Jesus. Relasyon sa Kanya. Pakipag-usap sa Kanya. Halimbawa, dati ang buhay ko, kala ko wala nang pupuntahan. When I was a dropout, I don't know what will happen into my life. Sabi ko, ang pogi-pogi ko naman, sabi ko, sayang. Kasi pag out of school youth ka na, parang wala na. But I came to know Jesus, 1983. At nagkaroon ng prayer sa puso ko, Lord, sabi ko, dati gusto ko maging successful, bago. Ang naging prayer ko, Lord, I want to live a significant life. I want to make a difference. Hindi ko alam kung gano'ng kahaba ang buhay ko. O kaiksi, Lord, gusto kong mabuhay para sa iyo. And that changes everything. Now, I am here, 60 years old. Magkakaapon na po ako. Glory to God. Amen? God is good. God is great. Hallelujah! So mga kapatid, maximize the present. The today, the now. It is a gift from God. Malay mo sa buong maghapag ito. It can catapult you, sabi nga, dadalhin ka. It can create a momentum sa buhay mo na magdadala ng magandang bagay. So bakit hindi maganda? Na sabihin niya, number one, it shows you lack dream and vision. It shows. Napapagpakita yan na wala kang pangitain o pangarap. Parang wala kang nakikita ng maganda sa future. Ang nakikita mo lang yung panahon ng ganito. Kaya kung minsan may nangangarap ng time machine, kung may babalik ko lang ang nakaraan. Di ba? Alam mo bakit may dream? Why God gives vision and dream? Bakit nagbibigay? Kasi sabi ng Bible, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Ang sabi doon, your sons and daughters will prophesy.
Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. Now, yung palang dreams and vision ay galing kay God. Now, bakit siya nagbibigay ng pangarap, ng dream, ng idea? Kasi meron siyang gustong i-manifest sa buhay mo. Malay mo, out of your life, lalabas hospital, lalabas business. You'll never know. You'll never know. Malay mo, may lalabas sa'yo, eskwelahan pala. Aba, doon sa Magalang, resettlement, nangangarap lang kami noon ni Pastora Carmela na yung mga bata, kawawa, they need to be educated, kahit pre-LM lang. Aba ngay, meron tayong school. Ilang years na rin. At nangangarap pa na ito'y magkaroon ng high school. You see, hindi ko alam mo yun. Pero nangarap tayo. Nag-desire na maglingkod. At may lumabas na maganda. Amen. Alam ba si Among Ed, di ba? Nakakabless si Among Ed, no? Yung kanyang business, pantulong eh. Pangarap lang niya, makatulong. You see, yung dream mo, galing kay God yan. Meron pa siyang gustong ilabas sa'yo. Amen? Ang kailangan lang, huwag kang matakot mangarap. Ang problema kasi sa atin, ginagawa ating reference yung nakaraan. Wala namang masama doon. We can gain wisdom. Diba? We can learn from our mistake. But sometimes, if we are so focused, basta kang nakafocus sa nakaraan, it can distort your understanding about the present, about the future. Kaya ang iba, takot na nagkamali na ako minsan. You see, ang pagkakamali ko minsan, learning yan experience yan para tayo matuto. Pag wala kang mistakes, ibig sabihin wala kang ginawa. Ako, meron mga pagkakamali, mga maling desisyon, but I need to move on. Credit it to experience. Amen? Matuto po tayo. So mga kapatid, kamakailan galing ako sa ating C127 vision. Biglang lumundag ang puso ko nang naghuhukay na sila. Nagle-layout na, no? At nangarap ng maganda. So ginagawa na po yung ating bagong church diyan sa ating biniling lupa na 3 hectares. Kahapon, kausap ko yung mga pastor. Sabi ko, magtanim tayo, hindi lang mga neem tree o mga nara tree. Magtanim din tayo ng kaimito, chiko, di ba? Yung kasama mo yung apo mo, yung pagandahin natin yung lugar. Maglalakad tayo doon, no? Lalakad, nag-jogging. Kahapon lang, wala pang naaayos talaga, pero pasyal kayo, makita nyo, iba yung pakaramdam mo. Parang bumabata ka. Hallelujah. Amen? Kaya, this anniversary, huwag kayong mawala. It will be our 45th year anniversary. Every 5 years lang tayo nagse-celebrate. And I hope this coming Resurrection Sunday, nandyan po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin sa Lord. Amen. Woo! Pasyal kayo minsan doon. Punta kayo doon. So, huwag kayong matakot mangarap. Ang ating magandang buhay, hindi sa nakaraan. Ang magandang buhay mo, nandiyan pa. Wait, there is more, sabi nga. Alam pa mo, ito'y kortina. No? At 10 years from now, pag binuksan mo yung kortina ito, makikita mo kung sino ka na, kung nasaan ka na. Pag binuksan mo yung kortina, sige, use your imagination, ano nakikita mo? Isa bang magandang bahay, may nililinis ng kotse, may naglalaba. Hindi ikaw yung naglalaba. Yun ay katulong nyo. Ikaw bang reyna? Ikaw bang don? Bakit nangarap ka? Mga kapatid, ang pangarap ay galing sa Diyos. Lahat ng magandang lumitaw sa mundo, bunga ng pangarap. An idea, a vision from God. Yung ating C127, bunga ng pangarap yan. Ngayon, tinatayo na. Ako, nai-imagine ko, Architect Edwin, diba? Ang ganda, maglalakad tayo doon, mamamasyal, ang ganda ng church. Woo! Hallelujah! Although maganda na ang church natin ito, may problema lang tayo. Alam nyo na, masikap ang parking. Lalo na pag dumating na ibang sasakyan ng iba, mahirapan na tayo. Doon, maluwag ang parking. Meron sana tayong binibenta na mga 7,000 square meter. Pero nakita namin, tumingin tayo sa future, magkukulang tayo ng parking space.
So mga kapatid ko, keep on dreaming, keep on believing. Dream, believe, survive, and thrive. Amen? Nabuhay muli yun. Palakpan natin si Lord. Hallelujah! Kaya, pag nangarap ka, taasan mo. Sabi nga sa mga anak ko, Jace, huwag mong pangarapin na basta makapasa ka lang. Mangarap ka, masaba ka sa top 10. No? Minsan, nilapitan niya ako, board examination lang, meron silang Mac. Parang Mac, hindi naman Mac board examination. Walang nakapasa. Walang nakapasa sa lang Mac board. Okay lang yan, sabi ko. Next time, alam mo na. Amen? So, nang sinag-board ulit, pumasa siya. No? At kasama siya sa medyo malapit-lapit. So, mga kapatid, huwag kang matakot mangarap ng bituin. Kahit mataas, matayo, galing kay God yan. Paano po kung hindi ko na-about? Okay lang. Babagsak ka naman sa buwan. At least, astronaut ka. Amen? Okay, ako nangarap. Mahal ang lupa natin, bibilhin natin yan. Wala tayong pera. Magkano lang? Ngayon, mahal na yung lupa. Yan. Baka nasa more than 200 million na ang alaga. Diba? Mga kapatid, bakit? May nangyayari pag nangangarap tayo. Mangarap ka pa rin sa pamilya mo, sa anak mo, sa sarili mo. Kahit may edad ka na. Minsan naisip natin, matanda na ako. Si Moses, 80 years old. Si Caleb, 85. Si Colonel Sanders, 65 years old. Ako, 60. Amen? So, hindi ka palaos. Hindi ka pahina. Ikaw ay pasulong. Ikaw ay paasenso. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo si Jesus. We can do all things through Christ who strengthen us. Lumaki na po ako sa ministry. Salamat kay Bishop Hong, kay Pastor Edith. At the age of napunta ako dito sa Christ in You, 1986. Siguro magigit 20 anyos ako. Nagtatrabaho dyan sa may Paso de ako. Nangarap akong maglingkod. Nagkaroon ng dilema sa buhay. Kasi meron ng request sa abroad. Yung kuya ko nasa Shell sa Brunei. Dito naman, mariregular na ako. And then merong opening sa Bible School. Mag-enroll kami. Ano ang pipiliin ko? No? Naalala ko yung pangarap ko to live a significant life. Kahit na physical na ako, hindi ko tinanggap yung abroad. Nag-resign ako, umalis ako sa trabaho, pumasok sa Bible School, at nandito po tayo ngayon. Kasi nangarap tayo. Ang pangarap ang magsusustain sa iyo. Huwag kang palaging titingin sa nakaraan. Nakaraan na yon. Tapos na yon. Merong gustong bagong gawin ang sigat sa buhay mo. Bubuon ka na sa relationship. Hindi siya talaga para sa iyo. Amen? Meron talagang para sa iyo na pin-repair ni God. Yan po yung mga pinapayo ko sa mga lumalapit sa akin, humihingi ng advice sa love life. Alam mo, talagang labo ba siya? Opo. So sabi ko, open your eyes. Ayaw sa iyo eh. Sabi ko, open your eyes. Buksan mo mata mo. May nakalaan si God para sa iyo. At sigurado mahal mo yon. Kaya lang nabubulag ka doon, kaya hindi mo nakikita yung niredy ni God sa iyo. Amen? So huwag kang palaging titingin sa nakaraan. Have a dream, have a vision, get an idea from God. Binibigyan niya ng pangarap kasi meron siyang gustong ilabas sa iyo. Hindi ka mananatiling employee lang. Ako nakikita ko ito, maraming nagrap. Minsan, taga-magalang po ako ngayon. Dinadaanan ko yung tip ko. Marami doon nagtatrabaho. Thousands, nakamotor. Ang iba papunta ng Clark. Pag ihatid ko yung anak ko, naawa ko. May mga nandun, wala lang silang magawa. Nakamotor papunta sa trabaho. Ayaw talaga nila yun. No? Pero wala silang magawa. Ito nakikita ko, kailangan lang matamnan sila ng Word of God, ng pangarap. Hindi na dapat pa-stuck dyan. Walang mangyayari. Mangarap tayo. Buhay ang Diyos. Amen? Kaya tayo pong nandito, may advantage tayo. Bakit? You have the Word of God. You are hearing a positive word. We can pray. We have a support group. Kaya doon pa lang, panalo na tayo. Nasa church ka. Meron kang leader. Meron kang Holy Spirit. Nandyan ang biyaya ng Panginoon. Kawawa yung mga taong walang Word of God.
nakakulong sa kanilang sariling kaisipan. You see, our mindset is very, very powerful. No? Pwede kang igarapon ng maling paniwala ng nakaraan. So, mga kapatid, pasalamat tayo may church. Ako nag-grow sa church. Na-develop ako sa Word of God, sa mga teaching ng ating mga pastor. Pag wala kang Word of God, yung utang mo, ganun lang eh. Yan ang kulang sa bansa natin. Yan ang kulang. Walang development. Walang progress. Walang Word of God. Bibilisin ko po, oras na. Pangalawa, pag sinasabi natin mabuti pa noon, number 2, you are not growing and not progressing. Wala kang nakikitang progress. Kasi pag nade-develop ka, nag-go-grow ka, excited kang bumangon, gumising. Di ba? Meron kang nakikitang maganda. Pero pag hindi ka nag-go-grow, na-stuck ka, wala kang nakikitang maganda. No? So, napakahalaga ang buhay natin, pasulong ng pasulong. Remember this, growth and personal development is the only guarantee that our future will be great. Our future will be secure. If we are not growing, if we are not developing, walang mangyayari. Kaya, ang Diyos tinutugon tayo, hindi dahil nag-pray ka, hindi dahil umiyak ka. God answers us, our prayer, according to our capacity, according to our preparation. Alam mo ba, nagpe-pray ka ng promotion, hindi ka naman nag-prepare. Pag dumating yung opportunity, ready ka ba? Capacity mo ba na ikaw ay maging CEO? Level mo ba na ikaw ay maging manager? You see, hindi ka bibigyan ng blessing ni God na hindi mo level, na hindi mo kapasidad. What you cannot manage, you will lose. Again, this is the problem of our nation. Bakit pinapasukan tayo ng smuggling, kinoconquer ang ating kabuhayan, yung West Philippine Sea? Why? We cannot manage it. Nakapagtayo na sila, mga Chinese. So, ang kailangan talaga, hindi away eh. Teamwork. We do it better when we do it together. Ang problema, masyadong maraming politics sa bansa natin. Namumuhi ka na, nagagalit ka na sa tao. Kaya paatras ang Pilipinas, hindi pa sulong. So, we need to wake up. Amen? Na, bakit ang Diyos palakas ng palakas? Pasulong ng pasulong. Yung tayo, vision natin, pasulong tayo ng pasulong. Paganda ng paganda. Nagkakaisa tayo kay Jesus. It is not about me. It is not about the pastor. It's all about Jesus Christ. It's all about the vision of our Lord Jesus Christ. Can I have an amen? Actually, God is willing. God is willing and is ready to answer our prayer. But the question, are you ready? Are you preparing for what you are praying for? Nang nalaman kong tinawag ako ng Panginoon, I keep on reading, educating myself, studying theology. Nire-ready ko. And then I came to realize that my life is a preparation. Ang buhay natin paghahanda, hindi lang para mamatay, hindi lang para rapture, kundi yung gustong gawin pa ni God sa panahon natin. Gaano ka ka-ready? Gaano ka ka-prepare? Nagde-develop ba tayo? Are we improving every day? Getting better every day? Alam mo, mag-exercise tayo. Ako, nahihirapan ako mag-exercise. No? Hindi madali na mag-exercise. Especially yung mga senior, kailangan malakas ang tuhod natin. Kabakailan, nalagnat po ako. No over-fatigue, overwork. Sabi sa akin, no overwork po kayo, over-fatigue. Yung lagnat ko, nung nagpa-fasting, galang ko ng Baguio, may lagnat na ako. And then yung fasting natin, may lagnat na ako. Iba na ang pakiramdam ko. Still I preach. At kinabukasan, maghahanda ko para sa antay, hindi na ako nakatayo. Magdamag akong nilalagnat. Sabado ng gabi, linggo ng gabi, ninano ko kanina ako. And then, walang tao sa bahay, ako lang. Si Pastora Carmela, nag-preach. Yung mga bata, nasa ministry. Pababa ako ng hagdanan. Munting na akong mahulog kasi nangangalambot ako. So sabi ko, hindi pwede ito. Buti, nasalo ako ng angel.
Kasi ayon sa pag-aaral, maraming namamatay hindi dahil na-stroke o na heart attack o nahilo o na ang dahilan na out of balance. So kinakailangan pala pilitin mo mag-exercise. Bakit? Kung wala tayong disiplina, kahit malaki ang pangarap natin, hindi natin kakayanin. Baka mamatay ka bago mo marating. Bakit si Jesus Christ? 3 years lang magmi-ministry. 3 years. Pero kanyang preparation, 30 years. Mula nang siya 12 years old. Huwag natin isama pa yung kanyang first 12 years hanggang 30 years. Holistic development. Nag-grow siya sa wisdom, sa physical stature, sa spiritual relationship with God, and sa social, how he relate to people. Bakit? Kasi malaki ang dream niya eh. Kaya tayo din po, pag hindi tayo nagpa-practice, nagde-develop, no? Baka hindi natin makita yung ating mga apo. Baka hindi makita maganap yung pangarap mo. So we need to dictate ourselves. Maaga kang matulog. Kain ka ng gulay. Amen? Mag-exercise ka. Kahit ayaw natin. Bakit? You are doing it for yourself. Nagiging healthy tayo sa ating mga buhay. Now, remember this mga kapatid, if you are not growing, you are dying. May tinatawag na the law of atrophy. What you don't use, you lose. Kaya marami ayaw ang pagbabago. Ayaw yung development. Why? It requires discipline. Mahirap na mag-grow na hindi tayo disiplinado. Responsibilidad natin yan na ating disiplinahin ang ating mga sarili for the sake of our development, of our spiritual growth. Can I have an amen? Kaya nga mga kapatid, huwag nating sabihin, mabuti pa noon. No? Ibig sabihin, wala kang dream, wala kang vision. You are not progressing, you are not developing. At pangatlo, you are stuck in the past. Ikaw ay nadikit sa nakaraan. Baka ang buhay mo ay copy-paste lang. Yung 10 years ago, ganyan pa rin ngayon. Yung bang natulog ka ng Martes, nagising ka, Martes pa rin. Diba? Copy-paste. So dapat may development. Dapat sumulong tayo. Mga kapit, target ng kaaway na tayo ay makulong sa nakaraan. Mabuti pa nung buhay pa yung tatay nyo. Mabuti pa nung edad tayo nalahar. Mabuti pa nung nakaraang mga taon, maganda ang buhay natin. Nakaraang tagumpay na yan. Nakaraang buhay na yan. Ang buhay mo ngayon ay eto na. Amen. Yung mismo, nasa langit na. Yung asawa mo, nasa langit na. Panahon mo na ito. Kumabala ka, pumalag ka. Sabihin mo sa iyong sarili, sandali, umayos ka. Tumino ka. Hindi ikaw yan. Hindi ka takar yan. Wala kang future dyan. Alis ka dyan. Punta ka rito. Huwag ka dyan sa delay. Huwag ka dyan sa mga bagay na yan. Hindi ikaw yan. Let go of the past. Amen. Punta ka sa iyong destiny. Kailangan kumisan, magalit ka sa iyong sarili. Kausapin mo yung sarili. Many times, ang boses na atin dapat marinig, yung boses natin. Pagalitin mo yung sarili. Ito, ginagawa ko. Alvin, bago akong Kristiyano, Alvin, albayay ka yan. Hindi ikaw yan. Umayos ka, tumino ka. You're a man of God. Alis mo yung sama ng loob. Pagpatawad ka. So, minsan tinatamaan tayo ng sama ng loob, di ba? Ng ninanakit, ng offense. Akala ko, minsan din ako na-offend. May nangyari sa akin, kasama ko si Pastor Carmela sa isang event. Eh, hindi ko nagkukwento ang lahat. Na-offend ako doon sa nag-invite. Kabatsbet ko siya. Pag nagbe-birthday, hindi ko siya ginigreet. Yung mga message niya, hindi ko nilalike. Akala ko okay lang ako. Pero nagmamanifest the way I react toward her. No? Hindi ko siya pinapansin sa Facebook. Yung pala, offended ako, nagising ako. Hindi tama ito, sabi ko. No? Pastor ako, lingkod ako ng Panginoon. Dapat blessing ako. Baka wala man sa kanya yun. So, nagalit ako sa sarili ko. Mineses ko na siya. Nilike ko na siya. Nag-move on na ako sa buhay ko. So, parang yung madalas kong kinakwento,
sa ating encounter, meron pong isang mama, hindi maganda ang kanyang mood. Nagpapahinga siya, may kumatok, tanghalin tapat. Sino kaya itong istorbo ito? Sabi niya. Nagpapahinga ko, sabi niya, masakit ang ulo ko. Sino kaya ito? Hindi niya pinansin. Pero hindi tumigil sa kakakatok. Napilit ang bumangon. Binuksan ang pinto. Wala naman sabi niya. Wala naman. Kasi na ang pinto. Pabalik siya, may kumatok uli. Sabi niya, nambusan uli ang pinto. Nakita. Suso? Sabi niya, suso pala. Suso, bakit? Sabi niya. Anong gusto mo? Nagpapahinga ko, sabi niya. Istorbo ka. Sabi niya, mag-ihiram lang po ako ng 20 pesos. Sabi niya, 20 pesos, sabi niya. Ito ang 20 pesos mo, sinipa. Tumilapon. Wala sa mood eh. After 20 years, may kumakatok uli. Yung mama, okay siya ngayon. Ay, may kumakatok. Sino kaya ito? Baka may problema. Nang binuksan ng pintuan, yung suso, after 20 years, nagbalik. Nakaganon. Suso, sabi niya, anong problema? Anong gusto mo? Yung suso, masamang loob. Nakaganon. Sabi niya, bakit mo ako sinipa? For 20 years, usad-usad yung suso, dala-dala yun. Nagsiself-pity. May offend, may sama ng loob, sinipa ako. Bakit niya ginawa ito? Marami sa atin hindi maka-move on sa buhay. Hanggang ngayon, meron ka pang offense. Yung noon, nagre-replay sa iyo at in full color pa. At meron pang sound effect. At masakit. Do yourself a favor. Nakaraan na yon. Meron gustong bagong gawin ng Diyos sa buhay mo. Magpatapat ka. Amen? Maging sa asawa natin. Alam mo, ang nakita ko sa marriage, the marriage, ang pinaka-design talaga, is to become like Jesus. Bakit? You will love unconditionally. Kahit yung asawa mo, hindi niya nagagawa lahat yung kondisyon. Kapag nasasaktan ka niya, asawa ko ito, mahal ko ito, patatawarin ko siya. At mas mabuti, hindi ako nakakapanakit, ako nasasaktan niya, nababago ang buhay ko. Amen? So, you can express grace. Grace is receiving what we don't deserve. Yung mercy, not receiving what we deserve. Deserve niyang batukan ng asawa ko. Hindi ko siya mabatukan, mamahalin ko siya. Patatawarin ko siya, uunawain ko siya. Then nag-grow ka. You are becoming like Jesus. Amen? Gaganda ang samahan. Isang araw, akala mo siya ang kailangang mag-grow o mabago. Ikaw pala ang binabago ni God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. So, pang-apat, patapos na po ako. When you say, mabuti pa noon, pag ating sinasabi yun, you are no longer expecting great things from God and from yourself. Parang iniisip mo, sinasabi mo, wala, tapos na. Wala nang gagawin bang mabuti ang Diyos. Hindi ka na umaasa pa. Nagagawa ang Diyos ng dakilang. Akala mo yun ang pinaka-best days, pinaka-best years ng buhay natin. Hindi mo nakikita, paganda pala ang buhay natin. Bishop, hindi mo lang naintindihan ang aking sitwasyon. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, you are a candidate for a miracle. Ano man kalaki ang problema mo, hindi mo kasi alam, Bishop, may karamdaman ako. Yes, that is an opportunity for you to pray and to experience miracle. Alam po, baka mamatay na ako nito. Okay lang. Bakit? Lahat naman tayo mamamatay. Si Lazarus, binuhay ni Jesus. After 4 days na siya'y patay. Pero namatay uli si Lazarus. Mga kapatid, ang ating pag-asa hindi lang sa buhay na ito. No, hindi ka kawawa pag ikaw ay namatay. Bakit? Uuwi ka na sa Panginoon. Ang nakay Jesus ay laging panalo. Wala tayong talo. For me, to live is Christ. And to die is gain. Isang araw, uuwi ako sa Panginoon, mamamatay ako. Ibig ba sabihin, kawawa ako? No. Graduation yon. Kaya, congratulations. Kung nararamdaman mo, malapit ka nang umuwi. Amen? Ngayon, huwag ka munang uuwi. Kung hindi pa naman panahon.
Huwag mo hayaan na yung dapat lumabas sa buhay mo, na gusto pang gawin ni God sa buhay mo, ay magarapon. Bago man tayo umuwi, makita nating ma-accomplish yung ating dream, yung ating pangarap. Amen? At huwag ka pa rin uuwi. Pag na-accomplish na, ma-enjoy naman natin. Amen? Ako, 69, hindi ko alam, kung abot ako ng 90. Good ako noon, di ba? Hirap. Hindi ko alam kung masarap pang mabuhay pag ikaw ay 100. No? Hindi natin alam. Si Mao, nakaka-bless, naka-wheelchair, pero nandito. Si Mother, di ba? Si kamag-anak ko ata, no? Mga kapatid, kay Jesus, lagi tayong panalo. Huwag kang pa-depress, huwag kang malungkot. Yung nangyayari sa buhay natin, gawin mong stepping stone for your miracle. Sabi mo, Lord, this is another opportunity to experience your miracle, to exercise faith. This is another opportunity for me na makita kang gagawa sa buhay ko. Can I have an amen? Dapat buhay ang ating pananampalataya. Panghuli, pag ating sinasabing mabuti panahon, it's tantamount. O, panglima na pala tayo. Panglima na. Pang-apat. Yan, panglima. Parang sinasabi mo na ang buhay mo ngayon ay walang silbi. Mabuti panahon. It's not a word, a language of faith, but remorse, regrets, and even doubts. Mga kapatid, huwag tayong pakulong sa ating mga nakaraan. Ang iyong future ay wala doon. Ang ating future ay nandito. Sabi ng Isaiah 43, verse 18. Sabi niya, pero huwag na ninyong isipin ang nakaraan. Yung sinasuggest mismo ni God. Ang konteksto niyan, the Israelites, they were in exile. At ang naiisip nila yung panahon ni Solomon, ni David, golden days, golden age. Na akala yun pinaka-best ng buhay nila. Pero si God, merong bagong gustong gawin. Ako may problema po ako, gifted po ako, kasi may mga nagbibigay ng damit, magaganda kumisan, no? Penguin, ganyan, binibigay lang. Kumisan, ang iba hindi ko na nasusuot. And then sabi ni Pastora Carmela, pamilya mo na yung baro mo, Ana. Ala ng lugar, Ana. Buri ko pa ako. So ito sabi sa kanya, sige, ikaw nang bahala. Ipamigay mo na. Huwag mo nang ipakita sa akin. Kasi pag tinitingnan ko, masyado akong sentimental. Ay, alin may pamilya yan. Ay, pag-iya. Wala na akong pamilya. No? So ganito gawin mo, sabi ko, bahala ka na. Huwag mo na ipakita sa akin. Ipamigay mo na lang, sabi ko. Yun. Bakit? Hindi darating yung mga bago pag hindi mo aalisin yung luma. Si God meron gustong dalhin bago sa buhay mo. Amen? Maaring yun talagang para sa'yo. Kaya lang, sinara mong isip mo, nang kayo naghiwalay, iyon ang tinabak sa bato, tatanda na lang akong binata. Tatanda na lang akong dalaga. No, meron bang gustong ipadala si God sa buhay mo na mas pogi, mas maganda, at pinagpala. Hanggat nandyan yung lumang kaisipan, lumang damdamin, lumang ugali, lumang buhay, hindi darating yung bago. Sabi niya, huwag na niyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Pag nandun tayo sa maling isip, sa nakaraan, hindi makakapasok yung bago. Kaya sabi ko kay Pastor Carmela, huwag mo nang ipakita. Ngayon, pag nakita kong susunod nila, uy, dabi ko yan na. Okay. So mga kapatid, ito yung nangyayari na. Sabi niya, hindi ninyo nakikita. In other words, may ginagawa si God. Ikaw na lang ang hinihintay. Matagal nang ready ang blessing mo. Ikaw na lang ang hindi ready. So we need to develop. We need to progress. We need to let go of the past. Para yung hininda na nandyan na ay makita natin. Gumamit siya ng tinatawag na exaggerated word. Yung gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Sa disyerto, walang bukal. Ano? Sa ilang, walang highway. And yet, maging sa imposibleng mga bagay,
Walang mahirap sa Diyos. Kaya I want to tell you this, panahon mo na ito. Aasenso ka na. Amen? Your best days is not in the past. It's ahead of you. Kaya nga po, sabi ko nga kanina, kaya walang time machine. Ayaw kang ma-stuck na God sa nakaraan. Meron siyang bagong gagawin sa buhay natin. Kaya nga po sabi ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kang panahon. Bakit ngayon ka pinanganak? Bakit hindi panahon ni David? Kasi hindi mo panahon yon. Ito yung panahon mo. Hindi mo naman gustong ipanganak sa panahon ito. Kagustuhan niya ni God. Kaya kapatid, kamukha ni Colonel Sanders, di ba? At the age of 65. Si Moses, 80. Si Caleb, 85. Wala sa edad yan. Nasa pangarap yan. Sino ang nasa atin? Ang Diyos ang suma sa atin. Kaya nga po, kagaya ng madalas kong sabihin, malay mo, panahon mo na pala. At pag panahon mo, bebenta ka. Panahon ni Elvis, bell bottom. Di ba? Ngayon mo sold yan, babatuwing ka. Kasi hindi na panahon yun eh. Ano kayang gagawin ni God sa iyong panahon? Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3, verse 11, ang sabi niyan, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahonan niyan. So you see, yung panahon mo maganda. Naka-stuck lang tayo. Kailangan lang natin mag-grow. Yung relationship natin kay Jesus Christ, pagbutihin lang natin. Makinig sa Holy Spirit. Huwag pa-distract sa politika. No? Sa paligid. Focus ka lang sa vision, sa dream. Continue to develop. Keep on dreaming. Ang ganda ng pagkasabi sa English, God made everything beautiful in its time. Kapatid ko, panahon mo na ito. This time, let go. Huwag kang pagharapon, huwag kang pakulong. Ano bang edad mo? Ano ba ang sitwasyon mo? Your best days is not in the past. Your best days is now, is today. That is why it is called present, a gift from God. Capitalize on this. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Do you love Jesus? Is He your shepherd? Is Jesus is your Lord? Kapatid, wala kang talo kay Jesus. In Christ, we have everything. And in Christ, we are more than conqueror. Hallelujah. Kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Kanya, kapatid, ito yung oras. Tas mo yung kamay. Sabihin mo, Lord Jesus, I believe in you. I surrender my life to you. Panginoong Jesus, salamat po. Namatay ka sa krus para ko mapatawad. Maligtas. Maghari ka sa buhay ko. I surrender my life to you. Jesus, be the Lord and the Savior of my life. Hallelujah. Alay po, ang paglaya sa nakaraan ay nag-uumpisa sa ating relasyon kay Jesus. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. So pag tayo na kay Jesus, bago na. Yung dati wala na. Natakpan na, napatawad na. At mayroong gustong gawing bago si God sa buhay mo. As we sing this song, let's offer our lives to God before we will go to our benediction and to our groupings. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. And all that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. Yes. All my regrets and all my acclaim, Jesus. the joy and the pain, I'm making them yours. Jesus. Things in the past
things yet seen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. So Lord, Sige po, just offer everything to Jesus. Your pain in the past, everything your regret. Yes. use it for your glory. Lord, I offer my days and lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Ama, dinadalayan ko po yung mga anak, lalo na po yung mga may mga dinaanan, nahihirapang makapagpatuloy. Salamat, there is healing in the name of Jesus. Ano bang espiritu, ano bang bigat, ano bang kaisipan na nilagay ng kaaway sa buhay ng inyong mga anak, tinatanggal ko po ito, winawasak. In the name of Jesus. Hindi ko pinapahintulos sa buhay ng iyong mga anak ang namang espiritu na hindi galing sa iyo. I declare deliverance, healing, Lord God, from deep wounds in the heart. Be healed. Sige po, ibigay mo lahat sa krus. Ibigay mo lahat kay Jesus. Muli kang mangarap. Muli kang maniwala. In the name of Jesus. Pas mo yung kamay. Offer everything to Jesus. Be healed. Be delivered. Be set free. Doon sa krus, kanya nang dinala ang lahat. Umalis ka sa nakaraan. Pumunta ka doon sa pangarap ng Diyos para sa iyo. Father, in the name of Jesus, bago kami maghiwalay at bago kami mag-groupings, I declare your grace, your mercy, your goodness upon the lives of your people. Ang biyaya mo, ang kalakasan, kagalingan sa karamdaman, katugunan sa mga panalangin. Dakilang Diyos, hindi mo pababayaan ang bawat isa. Sige po, receive your healing right now. Receive your miracle. The Lord bless you. The Lord will keep you. God will make His face to shine upon you. He will be gracious unto you. His goodness, His mercy shall follow you all the days of your lives. Receive the blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At tayo magsabi na, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Tayo po iba po sandali. Kahit short lang po yung ating takeaway. Pray for one another. Babae sa babae po. Yung kaya pa ninyo na mag-stay, napahaba ng konti, we will pray for you. Sige po.
and all will see how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all